Single na paraan lang to siya. Hindi lahat madamay sa cleaning. Kaya ito, siya lang talaga ang ginagalaw natin. Hello guys, good evening. So mayroon tayo ngayong isang Epson na L3110. Ang problem nito guys, ito siya guys. So, nagprint ako ng nozzle check. Siguro alam niyo man paano magprint ng nozzle check guys. Yung black niya is kompleto. Maganda. Yung yellow niya kompleto din. Magenta niya kompleto din. Only ang cyan niya guys, yung kulay blue ba? Yan o. Blanco siya, missing. So, yan ang gagawin natin ngayon guys. Yan ang ituturo ko sa inyo kung paano yan siya ayusin. Usually yung ganyang sira guys, nakukuha yan minsan sa power cleaning or yung ink flushing. Or di naman kaya head cleaning. Pero once na ano guys, na hindi siya makuha doon at ganun pa rin, ibig sabihin nito, parang may singaw na siya. So, ang gagawin natin nito guys, usually nangyayari ito pag turo ko na sa inyo yung tips guys ha. Usually nangyayari ito, once na malapit nang maubos yung ink nyo, din hindi nyo pa nilagyan siya, parang magkakaroon siya ng hangin. So, yun yung iwasan nyo guys. Dapat mga bandang baba pa lang ng kalahati ng ink nyo, i-refillan nyo na siya para maiwasan yung ganito. Ngayon guys, ako kasi guys, para sigurado guys, ginagamitan ko na agad siya gumagamit na agad ako dito guys, oh. Yung syringe. Tapos mo na daw, tapos. So, ako kasi ngayon guys, magda-direct na ako dito. Hindi ko na siya idaan sa ink flushing saka cleaning. Alam nyo guys, may disadvantage din kasi ang parating ganun sa ating mga printer. Mas madali na siyang masira yung printer head. Kaya kung marunong lang kayo guys, mura lang naman to guys, yung syringe nasa 10 lang to, 20. Din ito, ano lang naman ito yung host ng printer din, ng mga sira nyo. Pwede nyo putulin yun. Or di kayo, order na lang kayo sa Lazada or Shopee guys. Marami yan doon. So, ini-injikan ko lang siya agad. Natawag nitong, nilalagyan ko lang ng ink yung printer head. Ito ipapakita ko sa inyo guys tawag kasi dito, suction. Pag ganun, suction ang tawag dyan doon sa printer head. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano gawin yon para at the same time, pag nagkaroon ka ng problema sa ganitong printer nyo at hindi na madala sa head cleaning, din ink flushing, din power cleaning. So, ito na ang pinaka-last option nyo guys. Then, pag nagawa nyo na yan, at the same pa rin yung problem, nagputol-putol pa rin, ibig sabihin nun, printer head na transira guys, kung hindi na siya madala sa mga cleaning natin. So, ngayon, ipapakita ko muna sa inyo ito guys, kung paano ang gagawin ko. So, turn off natin yung guys, printer. Bunutin natin sa saksak yan, kasi bubuksan natin. So, itabi muna natin yung laptop guys, mamaya na lang yan. Sa printer muna tayo, nakapokus. So, ito guys, ang 3110, ngayon kasi 320 na ngayon wala na siyang hindi ko na to nilagay kasi hindi ko na nilagay ng bolt dito guys. Pero mayroon din siyang tanggalan ng bolt dito guys, kabilaan yan. Kailangan matanggal yan siya bago ninyo maangat ito. Di once na naangat na yan siya guys, tukuran natin yan. Once na natukuran na, i-move natin yung wala siyang dito, pero mas maganda. I-move natin yan dito guys para maano natin na maganda guys. Ayan. Dito pala guys may lock yan siya dyan. I-move lang natin siya. Siyempre para maano natin. So ito yung cyan, yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung walang ink na lumabas kanina doon. So ito lang gagawin natin guys. Actually napakasimple lang nito. Tanggalin lang ito. Then, itong part lang na ito, tanggalin lang muna natin. Yan. Ito kasi yung walang ink na. So, kung napapansin nyo man guys, empty siya. So, itusok lang natin dito guys. Tusok lang natin yan. Then, hihigupin natin. Ang purpose yan, ba't tayo humigop guys? Kasi yan din ang i-refill natin sa kanya mamaya. Then, at the same time, para malaman natin kung may singaw siya, wala. Kasi kung may barado yan siya guys, pag sip-sip natin dito, hindi na yan siya Baga, wala na tayong ink na makuha niyan. So, ganun lang kadali guys.
Then pag mayroon na tayo, kahit konti lang guys, ang ano nyo, kuhain dyan. Pag din punasan natin siyempre. Pag nakakuha na tayo, ibalik lang natin yan siya guys. So, itong gagawin nyo sa mga printer nyo guys, kapag hindi na siya madala sa cleaning or power cleaning at saka ink flushing. So, ganito lang gagawin nyo guys. Siyempre, dapat may ganito kayo guys kasi babalik natin to. Yung ink na kinuha natin, yun din gagamitin natin. Huwag muna kayong gagamit guys sa mga cleaning kasi usually karamihan doon masisira ito ng printer head. Then ito guys, itusok nyo lang ito dito. Dito, itusok nyo lang yan sa dyan. Oh. Yan. Then pag natusok na, yan. Dito to. Yan. Yan na. Siyempre i-push natin yan. Para mas maganda guys, dapat mayroon kayong ano eh. Ako wala kasi guys akong puton dito. Para hindi magkalat ang ink sa ano, sa ilalim. Lagyan natin ng ano sa ano. Lagyan natin ng pamuna sa ilalim para doon napunta yung ink. Then i-push na natin. So guys, dandahan lang guys ha. Huwag niyong pwersahin kasi masisira ang printer head. Hanggat sa anong gusto niya, dandahan lang ito guys. Dito tayo medyo maingat dito. Kasi isang push lang natin yan at nagdire-diretso na. Sira na lahat yan guys. Mag-halo-halo na yung ink doon. So, hanggang sa maubos yan guys, dandahanin lang natin. May hangin naman yan sa loob eh. Kunting push lang. So dito guys, maingat kayo dito ha. Konting push lang. Bitawan nyo. Pusa man yung hangin na angat. Ay ang ano, itong taas. Pag medyo mahirapan na siya. Mas maganda kasi ganito guys. Kasi para maiwasan natin ang parating ano. Minsan kasi pag sobrang cleaning, power cleaning, madaling masira yung printer head ng printer natin. Hindi ka mahal-mahal nito. Ito kasi karamihan nakikita ko sa mga printer. Once na parating gano'n na lang. Every time na mag-print, cleaning na naman ulit. So pag ganito, ito kasi single ano lang. Single na paraan lang to siya. Hindi lahat madamay sa cleaning. Kaya ito, siya lang talaga ginagalaw natin dito. Ito guys, kaya ito nagaganito kasi konti na lang ink nito kasi. Yan ang ingatan nyo guys sa printer. Dapat pag konti na lang ink, lagyan nyo na agad para maiwasan yung makahigop siya ng hangin. Kumbaga parang kulang na yung ink niya. Kaya hangin ang hihigop niya. Kaya nagkakaroon ng wala ng ink. So yun guys, paubos na at na-refill na natin. So tatanggalin natin yan guys. Tatanggalin at ibabalik natin yung dati. Yan. So ilagay na natin yan. Siyempre punasan natin to. Yun. Ibalik na natin na maganda to guys. Siyempre, at itong lock niya, ibabalik din natin yan. Ito yung napakasimpleng paraan guys para maayos na talaga yung printer nyo. Kasi karamihan sa atin, once na hindi na makuha sa cleaning, wala na guys, talagang bili na agad sila. So ito sa atin, paraan pa ito para makatipid tayo. So dahil tapos na tayo guys, at ang gawin nyo yan, linisan nyo rin guys kasi may mga ink yan na makalat dyan para hindi maano sa bond paper nya. So punasan na natin yan. Once natapos na tayo guys, ibalik na natin yan. Ibalik at syempre after nyan, magta-try na tayo. Balik naman natin ulit ng computer. Saksak naman natin siya. Ito yung napaka basic na paraan na to guys. Hindi ito siya pang malakasang galawan. Napaka basic lang ito. Mahirapan lang kayo dito pag baklas siguro nito. Saka sa ano. So gawin natin ngayon guys, magta-try naman tayo. So paano ba tayo mag-try? Siyempre doon ulit tayo sa control panel guys, kung saan natin nag-try tayo kanina. Sa control panel din pupunta tayo sa hardware and sounds para makapunta tayo sa properties itong printer na to. Kung saan makikita natin itong Epson L3110. Siyempre right click natin yan, then printing preferences. After natin sa printing preferences guys, itong maintenance maintenance yan guys, maintenance. So ito yung sinasabi ko kanina guys na may head cleaning, power cleaning, nozzle check. So ang ginawa natin kanina, nozzle check tayo. Ito guys pag
bago pala yung printer nyo, first time nyo palang gagawin yan, first time pa lang nangyari ito, try nyo muna mag-power cleaning guys, o di kaya head cleaning. Once na hindi gumana doon, so ito na gagawin nyo guys, pangalawang pagkakataon. O pangalawang paraan. So ngayon, kasi natapos na tayo doon guys, siyempre mag-print tayo kung gumagana na ba yung cyan niya. Kasi naman problema nito guys eh. Delikado na rin black man. So, mayroon na siya guys, pero hindi siya ganoon mayroon na siya pero konti pa lang. Pero anyway, pwede na yun guys. Makuha na lang yan sa cleaning at saka sa mag-print tayo ng ito guys oh. Itong ipiprint natin dyan. Mag-print tayo ng yan ito. Pero dapat nakaset sa high quality. So, para makaprint tayo niyan guys, para yung head niya tatakbo talaga ng maganda. Tapos mo. Guys, ganun lang ang gagawin nyo guys, pag hindi na madala sa mga power cleaning. Ganun lang gagawin nyo. Mura lang naman ito guys. So, yun guys, kung nakatulong yung video natin sa inyo guys, please, wag mo naman agad akong kalimutan. Hindi guys, pa-share naman ang video natin para marami tayong matulungan guys. Then, pa-hit na rin yung subscribe button, saka bell button guys, para sa more videos na i-upload natin sa sunod, para ganahan pa tayong ma-upload guys. So, yun lang guys. Kung may katanungan kayo guys, just comment below guys kung mayroon pa kayo ibang katanungan. Mga receiver, kung gusto nyo hihingi sa akin, comment down below lang guys. So, ayan guys. Love you. God bless you all.